kanyang mga anak. Tagalan po ang inyong mga Biblia. Nasa sa atin ng ating kapatid. At ito po ay patungkol ng ating Panginoon sa kanyang pangako bago siya iakyat sa langit. Amen? So sabi dito, Panginoon, itatatag na ba ninyo muli ang kaharian ng Israel? Nagtanong ang mga Israelita, because they believe and they long for the promise of God, the prophecy na itatatag na ang bagong Israel, the New Jerusalem, na ang maghahari ay ang kapayapaan at katarungan at paghaharian ito ng ating Panginoong Hesukristo. Pero ano pong sagot ng ating Panginoon? Ang mga panahon at sandali ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Sinagot po ba sila ng ating Panginoon? Sinabi po ba ng ating Panginoon the exact date kung kailan itatatag, kung kailan siya maghahari sa sanlibutan ito? Hindi. Ang sabi po niya, ang Diyos Ama lamang ang nakakaalam. So, ibig po sabihin ng ito, you have a mission to do. Amen? You have a mission to do. Hanggat hindi pa dumarating ang araw ngayon, ay tinakdang araw na maghahari ang ating Panginoon, na babalik muli ang ating Panginoong Hesus para itatag ang bagong Jerusalem. And that is the greatest calling ng bawat mananampalataya sa ating Panginoon. Pinanggit po kanina ni Sister May. Sabi niya, ang pag-iibanghelyo daw, sa tingin niya, ang pinakamahirap. Hindi. Because ito po ay patungkol sa buhay. Patungkol sa kaligtasan. Amen? Kaya ang diablo gagawin ang lahat. Sapagat ang nais ng diablo ang lahat ay mapahamak. Sabalit ang nais ng Diyos ang lahat ay maligtas. Amen? Kaya sabi ng ating Panginoon bago siya umalis, ngunit, sabi niya, bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. He encouraged them. Alam ng ating Panginoon Jesucristo, the price of being a disciple is great. Buhay natin. Pagsasakripisyo. Sapagkat when we receive Jesus Christ, the spiritual battle begins. Amen? Hindi na po ito patungkol sa sarili natin. Hindi na lang ito patungkol sa sarili nating mga pangarap. Hindi na po ito patungkol lamang sa ating mga pamilya. Sa pagkakaroon, pagbibigay sa kanila ng magandang kinabukasan. Hindi na po tayo lamang nakasentro sa ating mga sariling buhay, sa ating mga sariling pamilya. Na lahat sa ating go and make disciples. Sapagkat ang buhay po natin ito ay para sa lahat. Amen? Ipaglingkod para sa ating Panginoon. Our concern is not just about ourselves. Ang mas concern na natin ngayon ay ang lahat ng tao ay maligtas. Sapagkat nalaman na po natin ang katotohanan, ipinahayag na po sa atin ng Diyos ang katotohanan. Alam na po natin kung ano ang kahihinatnan ng isang taong hiwalay sa Diyos. Ng taong walang Kristo sa kanyang buhay. Amen? Alam niyo po ba talaga? Saan po papunta? Binanggit po sa akin ni Sister May kanana, impaled. Actually, sabi nga sa Bible, hindi natin siya hinanap of everyone. Na ang tanging Diyos lamang ang makapagbibigay. Hindi mo ba ito i-share? Hindi mo ba mga luho sa buhay? Pero yung kaluluwa nila, maakatin mo ba? Makita silang mapunta sa impyerno. Pero ito po, ang pinakamatinding tanong, paghaharap ka sa ating Panginoon on the judgment day. Sa pagbalik ng ating Panginoon, tatanungin ka niya, anong ginawa mo sa kaligtasan, sa mabuting balitang ipinagkatiwala ko sa iyo? Maririnig po kaya natin sa ating Panginoon, well done, my good and faithful servant?
magsalo ka sa aking kagalakan? O sasabihin kaya sa atin ng Panginoon, lumayo kayo sa akin. Hindi ko kayo nakikilala. Sapagat ang sabi ng ating Panginoon, hindi lahat na nagsasabing Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Kundi yun lamang sumusunod sa kalooban ng Ama. At ang kalooban ng Ama ay maliwanag din sinasabi sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Umayo kayo, ipangaral ang mabuting balita ni Kristo upang ang lahat ay maligtas. Nangangamba? Mga kapatid, pakinggan mo. Ang isa sa mga kalikasan ng ating Panginoon Diyos, He is omnipotent. Ano po ibig sabihin ng omnipotence? A quality of unlimited or very great power. Noong ang ating pong Panginoon Diyos ay nagpakita kay Abraham sa Genesis 17:1, ang sabi po niya, I am God Almighty, El Shaddai. The phrase I am God Almighty suggests a being who is not limited by time and space and other constraints and has absolute control over all things. God has an infinite power. Nasa kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay. Nasa kanyang control ang lahat ng bagay. Na-absorb po ba natin? Na-imagine po ba natin kung gaano kapangyarihan ng ating Diyos? Ang lahat ng bagay nasa kanyang control. Walang magagawa ang tao, walang magagawa si Satanas. Kapag sinabi ng Diyos, sinabi niya, gaganapin niya. Amen? Ang sabi po sa Psalms 146:5-6, mapalad ang tao na ang kanyang Diyos na laging katulong ay ang Diyos ni Jacob. Napakita ang ating Panginoon kay Abraham, kay Isaac at Jacob, at sa kanila ay nakita, Lord, the God of all flesh, is there anything too hard for me?